Sisimulan ko ang kwento sa pagtikim ng mga putahing ito na bagong-bago sa aking panlasa at paningin. Sobrang sarap. Sa isang kagaya ko na minsan lang kong makakain sa mga Chinese restaurant, di ko naiwasang maintriga sa kakaibang hugis ng mga pagkain nilalasap ko. Alam nyo ba kung ano tong kinakain ko? Masarap ang lasa, yun nga lang may kamahalan din ang halaga. Tulad na lang ng putahing ito na mahigit 1,000 piso ang order. At ang parang itim na gomang ito na pinalamanan ng hipon ay 750 pesos ang halaga. Ang iba na may di bababa sa 500 piso. Pero ang tanong, magugustuhan nyo pa rin kaya kapag nalaman ninyo na ang kinakain ko ay isang nakakapanindig balahibong animoy mga dambuhalang uod? Isang uri ng hayop sa ilalim ng dagat na kung tawagin sa Ingles ay sea cucumber. Gusto nyo? Sa bayan daw ng Concepcion sa Romblon, matatagpuan ang samut-saring klase ng lamang dagat na sea cucumber. Pakay ko ngayon na marating ang lugar na ito. Mula Port of Batangas, 2 oras kong ninamnam ang napakasariwang hangin sa dagat papunta sa Calapan Oriental, Mindoro. Pagdating sa bayan ng Pinamalayan, babiyahe ulit sakay ng bangka. Nakiayon ang panahon. At makalipas ang halos 2 oras, narating ko ng matiwasay ang malaparaisong islang ito. Ito ang isla ng Concepcion o mas kilala rin sa tawag na Sibali Island, ang pinakamalayong isla na sakop ng probinsya ng Romblon. Sa likod ng likas at malabirheng kagandahan ng lugar na ito, nakatago ang isang yamang dagat na mahalaga, masarap at inahanap-hanap na sangkap ng ilang mga putahe sa mga mamahaling kainan. Pero hindi biro ang hirap at sakripiso ng mga taong humahango nito. Samahan niyo po kaming tuklasin at sisirin ang tinatawag nilang balat ng dagat. Magandang gabi po, ako si Dominic Almelor at ito ang The Correspondents. Nakabibighani ang ganda ng islang ito. Hindi pa nadadapuan ang isla ng komersalismo. Wala ni isang pabrika o establishmento. Kaya naman hindi problema rito ang basura at ang tubig sa dagat na papanatiling malinis at malinaw. Pangingisda at pagkokopra ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Isla Concepcion. Pero bukod dito, matagal na rin palang kabuhayan ng mga taga rito ang paghuhuli ng mga sea cucumber na kilala rito sa tawag na balat. Dito sa Barangay Calabasahan, nakilala ko ang isa sa pinakamatagal ng mambabalat sa isla ng Sibali, ang 44 anyos sa si Mang Adelmo Faderanga. Dati siyang namamana ng isda sa pamamagitan ng compressor diving. Pero mula nang ipagbawal sa bayan ang paggamit ng compressor, natutunan ni Mang Adelmo ang paghuli ng mga balat. Gawa to sa ano? Natawag din ang pansin ko ng taling ito na may pantusok at pangkawit sa dulo. Kapag sobrang lalim na ng mga balat at hindi na kayang sisirin ng mga mambabalat, ito yung ginagamit nila pantusok. Gawa to sa tingga. Yan. Maaga kaming pumunta sa laot ni Mang Adelmo. Sumama ako sa kanya para personal kong masaksihan ang kanyang ginagawa. Pumalaot din ang araw na yon ng 31 taong gulang na si Wenilo Zapanta na 14 na taon na sa paghahango ng balat. Umpisa ko sa naging maliit ako hanggang sa naglaki ako. Kumbaga,
parang dagat na talaga ako eh. Sa dagat na talaga yung hanap buhay ko. Sige. Larawan ng tapang at armado ng determinasyon sina Mang Adelmo at Benilo sa tuwing sumusuong sila sa ilalim ng dagat. Kung tutuusin nakakalat lang ang mga balat, madali lang na dinadampot at siguradong may huli ka na. Kapag namataan na ang mga ito, wala silang sinasayang na sandali. Sa unang tingin para silang mga dambuhalang uod, nakakatakot ang magaspang na balat at ang tila malalaking karayom na parte ng katawan. Iba-iba ang kanilang mga hugis, laki at kulay. Aakalain mo ring lalaban sila at mangangagat kapag nahawakan. Pero sa totoo lang, maaamo silang mga nilalang. Talagang pipigil kami ng hininga bago kami makarating sa ilalim. Kung abutin man kami ng 1 minuto sa ilalim, pagka minsan halos puputok na ang dibdib, hindi pa namin nahuhuli yung huhulihin namin. Aangat uli kami, hihinga uli, tapos babalik uli. Napakahirap. Laki ah! Ang tawag sa balat na to, tinatawag nila tong legs. Yan. Mukha nga namang legs to. Palibhasa mano-mano, tansahan lang ang ginagawa ng mga mambabalat sa lalim ng kanilang sinisisid. Pagka alam mo na malalim ang sinisisid mo at masakit na yung tenga mo, huwag kang tutuloy. Puputok talaga yan. Ang gagawin mo doon, pasisingawin, pipisilin mo yung ilong, tapos parang isisinga mo. Dito sisirit yun. Ngayon, gaganda yung pakiramdam mo at saka parang hahaba yung hininga mo sa ilalim. Pero kapag hindi na nila kayang sumisid sa sobrang lalim, dito na nila ginagamit ang pangkawit na gawa sa tingga para mahango ang balat. Mahigit 1 oras ng pabalik-balik sa ilalim ng dagat sina Mang Adelmo at Benilo, pero ilang piraso pa lang ng balat ang kanilang nahuhuli. Si Mang Adelmo, 16 na taon nang nagtsatsaga sa paghuhuli ng balat mula nang madiskubre niya na malaki pala ang kita pag ito'y naibenta na. Kaya ako nagtataka doon sa mga naunang nagpapambalat ba? Parang malakas kumita itong mga ito ah. Tinitingnan ko yung balatan nila kung paano ang itsura. Nung kinukuha nila dito sa tabi, ay may kumukuha ng, kung minsan, ang laking planggana, puno yan. Abay, bumibinta ng mahigit 1,000. So nainganyo kayo. Sabi ko, abay, maganda ito ah. Pero di maiwasang mangamba ni Mang Adelmo, lalo't daroon lagi ang panganib sa dagat. Ay talagang mahirap din dyan. Dahil pagka, halimbawa, lumangoy ka, biglang napulikat ka. Yun ang delikado doon. Hindi ka makakakampay, malulunod ka sigurado. Pero simula pa lang ito ng kanilang araw. Dahil mamayang gabi, kailangan nilang bumalik para muling sumisid. Ulog, kidlat, nasa laot ako. Binanggan ba naman ako ng yung mahabang isda na matulis ang uso? Tama ako dito, tuhog ako rito.